Ipinaliwanag ni Chief Lang na, higit sa lahat, dahil apprentice pa lang siya, isang promising apprentice lang ang nagkakaroon ng pagkakataong tulad nito, dahil napagaling niya ang isang pasyenteng samuka ng dugo, nakuha ni Raymond ang karapatang sumali. Sinumpa ng protagonist ang kanyang senior dahil hindi niya ito binibigyan ng pagkakataon doon, pero gusto lang niyang sirain siya dahil parang impyerno sa kanya ang Imperial Palace. Naalala ng protagonist ang kanyang sarili na binugbog ng kanyang stepbrother, at nagtaka kung bakit ipinanganak ang isang madungis na bata. Gusto nilang mamatay si Raymond, at nagtaka kung bakit hindi siya namamatay. Kahit na ito ay tulad ng impyerno kumpara sa kanyang panahon sa Imperial Palace. Parang langit ang buhay ng protagonist sa Belen Clinic. Nasira ang reputasyon at dignidad ng kanyang ama, at ang palayaw niya ay Shadow Prince. Habang binubuli, itinapon siya kung saan siya nakita ng kanyang ama, at humingi siya ng tulong sa kanyang ama, ngunit hindi niya ito pinansin at tumalikod. Houston. Ang kaharian ay isang bansa ng kabayanihan na hindi kumikilala sa mga anak sa labas, at ang tanging pagkakamali na nagawa ng respetadong hari sa lugar na iyon, ang protagonista ay nakagawa ng isang maruming pagkakamali na hindi dapat umiral, isang kakilakilabot na karumihan na dumudumi sa kamahalan ng hari. At gusto siyang ipadala ni Healer Lang sa Imperial Palace Festival. Tinanong ng protagonist si Chief Lang kung kailangan niyang ipadala siya sa Imperial Palace Festival. Iniisip ni Chief Lang kung hindi ba nagustuhan ni Raymond ang ideyang ito, kaya tinutusan niya itong gawin ang gusto niya, dahil ang mga bayad para sa apprentice ay nasa kanya lamang, dahil siya ang punong manggagamot. Naiwan nito ang protagonist sa malalim na pag-iisip, at talagang gusto niyang suntukin siya, kaya nag-isip siya kung dapat ba niyang gawin ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naatasan siya ng medical technique quest, na siyang tagapag-alaga ng piging. Sa pamamagitan ng abiso, ang paglalarawan ng paghahanap ay na maraming tao ang magtitipon sa isang piging, dahil walang paraan upang malaman kung anong uri ng emerhensya ang maaaring mangyari. Ang kanyang tungkulin bilang isang healer ay tapusin ang piging nang walang anumang nasawi. Mataas ang kahirapan nito, at ang malinaw na kondisyon ay kailangan niyang tapusin ang piging nang walang anumang kamatayan. Ang reward ay triple ang kanilang bonus level at makakatanggap siya ng 30 skill points. Ang mga benepisyo ay na siya ay makakuha ng ilang mabuting kalooban at ilang katanyagan. Nagtataka ang protagonist kung bakit napakataas ng gantimpala, dahil 3 beses itong gantimpala na natanggap niya sa pagpapagamot sa kanyang unang pasyente. Gayunpaman, ang tunay na bumabagabag sa protagonist ay ang kahirapan, at iniisip niya kung magkakaroon ba ng seryosong medikal na emerhensya sa piging o ano paman. Nagtaka si Chief Lang kung ano ang gagawin ng protagonist, at siguradong hindi siya tatanggi at pumayag ang protagonist. Gayunpaman, hinihiling ng protagonist na payagan siyang kumuha ng opisyal na eksaminasyon sa kwalifikasyon ng healer kapag natapos na ang piging, kahit na ang mga ito ay katawa-tawa na hindi patas at napakarumi. Siya ay nasa Belen Clinic pa rin dahil gusto niyang kumuha ng qualification examination ng healer. Ang protagonist ay hindi gustong pumuntang walang dala sa kaharian, kaya gustong kumuha ng pagsusulit. Kahit papaano wala silang F-rank healing powers. Kaya nagtaka si Chief Lang kung sino ang plano niyang kumuha ng qualification exam. Gayunpaman, ang protagonist ay mayroon na ng sagot, at tinanong si Chief Lang kung bakit niya lang siya ipinadala sa kaharian, na nagsasabi na mayroon siyang higit sa sapat na mga kwalifikasyon. Ikinagalit nito si Healer Lang, dahil wala siyang sagot para pigilan ang protagonist. Ngayon ay sinabi niya na napakahusay niya at sinabihan na kung matupad niya ang kanyang layunin ay bumalik siya sa piging. Ikinalulugod nito ang protagonist, dahil sa wakas ay may pahintulot na siyang kumuha ng pagsusulit sa kwalifikasyon ng healer, pagkatapos ay binalak niyang umalis sa tanggang Belen Clinic na ito sa sandaling makuha niya ang kanyang kwalifikasyon sa healer. Kaya ito na ang huling pagkakataon na makita niya ang mukha ng bastos na chief healer na ito. Nang maglaon, narating ng protagonista ang palasyo at tiningnan ito na parang 5 taon na mula nang siya ay pumunta sa Royal Palace. Mangiyak-ngiyak na siya at iniisip kung dapat ba siyang tumalikod dahil ayaw niyang pumasok sa loob. Dahil nagawa niyang gamutin ang pasyenteng samuka ng dugo noong nakaraan, sigurado siyang hindi siya mapapalayas ni Lang, kahit na babalik pa siya. Gayunpaman, natitiyak niya na ibubuli siya ni Lang, ngunit maituturing na cute silang kumpara sa dapat niyang harapin sa palasyo. Iniisip niya kung ano ang magagawa niya sa isang emergency na pasyente na ang healing power ay F-rank,
at sigurado siyang magkakaroon ng higit sa sapat na skill healers doon. Gayunpaman, nag-aalala ang protagonist na kung ito ay isang emergency na pasyente na hindi tumugon upang pagalingin sila, maaari silang mamatay. Ngunit ang protagonista ay nagmamadaling umalis dahil wala siyang pakialam, dahil mula sa mga katulong hanggang sa royalty, ang bawat huling nasa loob ng palasyo ay tinatrato siya na parang basura pagkatapos ng isang tiyak na distansya. Iniisip niya kung bakit siya dapat tumakas gayong wala naman siyang ginawang masama. Hindi ipinanganak si Raymond bilang isang illegitimate child dahil hinihiling niya ito. Ang taong may kasalanan ay ang kanyang ama, ang hari, at si Raymond ay isang biktima lamang. Kung tulad ng dati, hindi siya magdadalawang isip na tumakas, pero ayaw niyang pabayaan ang mga pasyenteng nangangailangan ng tulong niya. Kaya naisip niya na hindi niya ito dapat iwasan, dahil pupunta siya sa kaharian, ngunit pupunta siya sa mga pasyente. Hindi nagtagal, naabisuhan siya na si Raymond ay nagpasya na harapin ang kanyang takot para sa kapakanan ng pasyente, at ang Heart of Steel ay tumugon sa kanyang pagiging maalalahanin. Ang proficiency nito ay pansamantalang nadagdagan sa isang antas na mananatili hanggang sa pagtatapos ng piging. Natuwa ang protagonist, dahil nakakagulat na siya ay naging kalmado at hindi natakot. Kaya naisip niya kung ito ay tulad ng pagkakaroon ng A-rank proficiency. Ang protagonist ay ngumiti ng same time at ayaw pang hinaan ng loob dahil hindi nila alam kung nagawa niyang iligtas ang isang mataas na maharlika at maaaring gantimpalaan ng maganda. Nagsimulang mag-browse ang protagonist sa skill market para bumili ng mga kapaki-pakinabang na skills bago pumasok sa banquet. Maaaring bumili ang protagonist ng anumang skill gamit ang kanyang skill points, ngunit may ilang mga paghihigpit dahil sa kanyang mababang ranggo sa trabaho. Ang mga skills na available para sa pagbili ay 3 passive skills at 5 attribute na skills. Pinili ng protagonist ang attribute na skills, na kinabibilangan ng basic D rank, flame magic at water magic, wind magic, lightning at earth magic. Natigilan siya nang matuklasan niyang matututo siya ng magic gamit ang skill points. Ang magic ay isang tool na may walang katapusang posibilidad para sa sangkatauhan, kaya inutusan siyang unawain ito at gamitin ito bilang tool sa pagpapagaling sa paggamot ng mga pasyente. Ang protagonist ay namangha, iniisip kung siya ay mapalad at magiging mas malakas kaysa sa mga regular na mage. Ngunit una, nais niyang suriin ang mga katangian at kakayahang magagamit para sa pagbili, kabilang ang paraan ng pagiging isang palakaibigang doktor, mahusay na mga talaang medikal at ang pamamaraan ng paghawak sa mga taong masama. Dahil low level ang protagonist, walang outstanding. Kaya't nagpasya siyang bumili ng paraan para mahawakan ang mga masasamang tao, dahil marami sila sa mga maharlika, gumamit siya ng 30 skill points, binili ang skill na iyon, at na-notify na gamit ang skill na ito, makakayanan niya ang mga masasamang tao kapag nakasalubong niya sila, madali. Ikinatuwa nito ang protagonist. Excited niyang naisip ang pumasok sa handaan. Samantala, sa loob ng handaan, ang mga tao ay nagsasaya. Itinaas nila ang maharlikang kamahalan, ang pangalan ng hari sa kaitaasan at ipinagbunyi ang hari ng mga knight. Inakala ng mga tao na walang mas dakila kaysa sa hari, at lahat ito ay salamat sa kanya na ang Houghton Kingdom ay maaaring maging ganito kasulong. Alam ng protagonist na pinuri ng lahat ang hari, isang namumukod tanging knight at commander sa labanan, at isang politiko na nag-iisip sa kanyang mga tao. Ang hari ay ang monarko na tumanggap ng paggalang ng mga maharlika, at walang sino man ang maaaring kutsain ang dakilang hari, kaya naman sila ay nagsalita ng masama tungkol kay Raymond. Kung hindi dahil sa illegitimate child na iyon, magiging flawless ang hari at magtataka kung bakit ipinanganak pa ang ganoong bata. Ang mga tao ay nagchichismisan na. 5 taon na ang lumipas mula nang umalis ang prinsipe ng anino sa palasyo, at natuwa sila, dahil mabuti na lang na umalis siya ng mag-isa. Tuwang-tuwa ang mga maharlika na hindi nila kailangang makita iyon, basurang bata sa palasyo. Nabalitaan din nila na walang silbi ang healing power ng Shadow Prince at apprentice pa siya. Biglang tumingin sa gilid ang isa sa mga maharlika at nakita ang protagonist, at pagkatapos ay tinanong niya kung ang binata sa sulok ay hindi ang prinsipe ng anino. Hindi pumayag ang ibang maharlika at siguradong ibang tao iyon, ngunit sigurado ang unang lalaki kay Raymond at inutusan silang tingnan ang mukha nito. Hindi naman sila ginulo ng protagonist at natuwa dahil effective ang A-rank Heart of Steel. Si Raymond ay pinanghihinaan ng loob sa pamamagitan lamang ng mga sulyap,
ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya. Sa araw na iyon, tumingin siya sa salamin at naisip na ang kanyang kagwapuhan ay naglalabas ng kinang. Noong araw na iyon, nais ng protagonist na pataasin ang kanyang Heart of Steel sa isang rank proficiency para harapin ang mga pangungusap na ito. Hindi nagtagal ay nasa gitna na siya ng lahat ng mga healers, at tumingin siya sa gilid at nakita niya si Prinsesa Sofia, ang titig nito na parang nakatingin sa surot. Hindi pa rin nagbabago, ngunit kumpara sa ibang mga prinsipe, ito ay tulad ng isang teenager na babae na naiinis, kahit na hindi niya ito binubuli ng marahas. Hindi niya ginagawa iyon dahil wala siyang lakas na magkagusto sa unang reyna. Ang kanyang kalusugan ay hindi masyadong maganda, at ang kanyang kutis ay mapatla pa rin, kaya't nahulaan niyang hindi pa rin ito malusog. Pero, gayunpaman, biglang natakot ang protagonista nang may narinig siyang nagtatanong kung sino siya at kung iyon ba ang bulok nilang lemon. Nakilala ng protagonist ang boses na ito at nagsimulang manginig, dahil ito ang sedal ng ika-4 na prinsipe, at inaakala niyang matagal na niyang hindi nakita ang kanilang lemon. Naalala niya ang pag-abuso sa kanya ni Prinsipe Sedal dahil sa pagiging hamak na basurang hindi karapat-dapat mabuhay. Panay ang suntok sa kanya at hindi makapaniwalang buhay pa ang protagonista. Gusto niyang makita kung hanggang kailan siya magtatagal. Nanginginig pa ang mga natitirang galos sa kanyang katawan, at hindi siya makagalaw na parang daga sa harap ng ahas. Nilapitan siya ni Prinsipe Sedal at tinanong kung bakit hindi siya sumasagot at kung naglakas loob siyang baliwalain ang royalty. Ngayon, ginulat nito ang protagonist, at sinabi ni Satel na siya ay napakarumi na basura na naglakas loob na kalimutan ang prinsipe. Biglang na-activate ang Heart of Steel, na nagbigay daan sa kanya upang madaig ang hindi makatarungang takot at magkaroon ng matibay na kalooban. Di nagtagal, ang kanyang kalaban ay nakilala bilang isang tao, at isang babala ang lumitaw. Kinilala ang kalaban bilang napakataas na antas kaya na-activate ang skilled method to handle mean people. Matindi siyang tinitigan ng protagonist, at hindi nagtagal ay binati niya ang dakilang 4th Prince ng Houston Kingdom. Nagtaka si Prince Sedal kung bakit hindi natakot ang protagonist. Takot na takot siya noon kaya wala siyang masabi sa kanya. Ikinagalit nito ang prinsipe, at kinuha niya ang inumin, ngunit bago siya makapagsalita, tinanong ng protagonista kung ano ang nagdala sa kanya doon. Ikinagulat nito ang prinsipe, at nilinaw ng protagonista na dito nakatira ang manggagamot, kaya naisip niya na maaaring naroon ang prinsipe dahil masama ang pakiramdam niya. Nagulat si Prinsipe Sedal, nagtataka kung anong meron sa taong ito, at nilinaw niya na hindi siya masama, na ikinagaan ng pakiramdam ni Raymond, dahil hindi naman masama ang pakiramdam ng prinsipe, nilinaw ng bida na ang main hall ay ganoon, kaya dapat siyang pumunta, at magsaya sa piging. Galit na galit ang prinsipe at may gustong sabihin, ngunit tumingin ang protagonist sa kabilang panig at nakita niya ang isang pasyenteng nahulog mula sa pagkahilo. Sumugod siya patungo sa kont, hinawakan ang kanyang braso at tinanong kung ayos lang siya, na ikinagulat ni Prince Sale. Ang protagonista ay malugod na sinabi sa kanya na siya ay dumating sa tamang lugar at inutusan siya na pumunta dito upang gamutin kung siya ay masama ang pakiramdam sa panahon ng piging, dahil iyon ang para sa lugar na ito, na ikinamangha ng kont, na hindi niya alam. Bigla niyang nakita ang prinsipe doon at nagtanong kung bakit nandoon pa rin ang kamahalan at kung may mali. Napagtanto ni Prinsipe Satel na sinusubukan siyang palayasin ng protagonist, kaya umubo siya at sumagot na nandoon siya dahil masama ang pakiramdam niya. Nag-aalala ito sa protagonist, at nagtanong siya kung ano ang pakiramdam niya. Ipinaliwanag ni Prince Satel na nakaramdam siya ng pagod kamakailan at wala siyang lakas. Tinanong ni Raymond kung mayroon siyang iba pang sintomas, at tumanggi si Satel. Tuso ang tawa ni Satel, dahil ang mga healers ay nahihirapang harapin ang mga hindi malinaw na sintomas na ito, kaya gusto niyang makita kung paano ito haharapin ni Raymond. Gustong gawing dahilan ito ni Satel para sirain si Raymond kung hindi niya ito ipapaliwanag ng mabuti. Ngunit napabuntong hininga ang protagonist at ipinaliwanag na ito ay pagkalason sa alak na ikinagulat ni Satel. Tinanong niya ang prinsipe kung umiinom pa rin ba siya ng alak araw-araw, kaya hindi siya nakaimik. Sinimulan ng protagonist na ipaliwanag na ang sobrang alkohol ay nakakagambala sa panloob na paggana ng katawan. Iyon daw ang dahilan ng kanyang pagod. Kaya't inutusan niya ang prinsipe na pigilin ang alak at hiniling sa kanya na pangalagaan ang kanyang mahalagang katawan, na nagpakamatay kay Satel. Prinsipe,
Isinusumpa siya ni Satel at nagtaka kung bakit patuloy niyang sinasabi ang mga bagay na tama, dahil wala siyang anumang pagbabalik.